Lord is good, tama ba? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Oh. Yan yung sinasabi ko mga kapatid, may mga bagay na nangyari sa buhay natin. Pero laging importante mga kapatid, nakakontrol ang Panginoon eh. Tama ba? If you can remember, no, last Sunday, kung naaalala nyo, lahat tayo nag-declare ng healing sa bawat pamilya. Sunday, lahat tayo nagkapit-kapit kamay, nirebuke natin lahat ng sakit, tama ba? Ang tindi talaga ng kaaway eh. Hindi siya papayag eh. Ha? Inatake agad yung anak ko eh. Tama? Pero kahit ang atake niya, panalo tayo mga kapatid. Sabi ko nga, sige lang, malakas yan eh. May Kristo sa buhay yan. Biri mo, ilang araw lang, papasalamat ako sa recovery ng Panginoon. Gulat nga ako kasi matamlay talaga siya, bas biglang sumigla eh. Nung nakausap lang yung doktor, ang tindi. Nung narinig yung doktor eh, na okay na yan. Biglang okay na nga siya, no? Minsan, blessing talaga ang mga doktor, no? Yun yung kanilang anointing naman pag nakausap pa na. But anyway, the Lord is good. Amen ba? So, are you ready for the Word of God? So, I'll be sharing for this morning. Ang title na ating sharing, ang kantang ni David Pomeranz. David po. Ay, walang nakaget. Sige. The King, iba pala yun, the King and Queen of Hearts pala yun. Ano? The King of my heart, I say amen. Total, we're celebrating naman Hearts Day. Pero tingnan natin ito in a different perspective. Pag sinabi nating puso, ano bang ibig sabihin yan, mga kapatid? No? Kung nagmamahal ka, tama yan. Normal sa atin, inherent sa ating magmahal. Tama ba? Actually, we are created by God really to love and to receive love. Actually, ang tao talaga, nagmamahal yan pag nakatanggap ng pagmamahal. Ulitin ko Kaya ka naman nagmamahal kasi nakatanggap ka ng pagmamahal. Ganon tayo winard ng Panginoon. Bakit? Kasi siya yung lover eh. Tayo receiver. Tama ba? Kaya nga nagpasalamat tayo kasi nawala yung burden sa atin na i-prove yung ating pag-ibig sa Diyos. Dati kasi ganon eh. Patunayan mo ang pag-ibig niyo sa Panginoon. Dapat you love the Lord with all your heart, with all your might. Minsan hindi eh. Hindi natin kaya eh. Tama ba? Pero maganda, ang Diyos, minahal tayo ng buong buo. I say amen. Sabi ng Bible, kahit nung tayo'y makasalanan pa, mga kapatid, minahal niya na tayo, namatay na siya para sa atin. At yun ang tanggapin natin. I say amen. Sabi nga, the more we focus sa love ng Panginoon, mga kapatid, ang magmahal, normal lang eh. Pag tumatanggap ka ng pag-ibig, I say amen. Tingnan mo yung katabi mo. Kaya nagmamahal yan, nakatanggap ng pag-ibig. I say amen. Lalo na kung yung tao nakatanggap ng tunay na pag-ibig. Tama ba? Ang iba yung ngiti ni Abs Lisa. Mang kinikilig ka sa Kuya Ronald. Nagpa-park pa, no? Mukhang sa Antipolis pa nag-park, ano? Ang layo, ano? Di ba? Ganun yan eh. Pag nagmamahal ka, normal yan. So, yan ang pag-usapan natin, the King of my heart. Now, pag sinabi nating heart, ulitin ko yung iba na rinig na to, pero para doon sa ating mga kapatid na bago. Actually, pag inaral niyan sa Bible, dalawang word, no? Sa Hebrew, the word lev. Sabihin natin, lev. Wala ito akong kausap, Sabihin nyo nga, lev. Sabihin nyo, lev. And the right. Lev and the right. Ay, jack lang. Uy, seryoso naman kayo. Tumawa naman kayo. Lev, sounds love, di ba? Ibig sabihin sa Hebrew nun, heart. Lev. Okay? Sa Greek naman, cardia. Sabihin natin, cardia. Medyo katunog ni Cardo, di ba? Seryoso talaga kayo. Tumawa naman kayo. Di ba? Cardia, kaya nung kinuha yung cardiologist. Cardia, heart din yon. Now, pero yung ibig sabihin ng heart, yung cardia at saka lev, hindi lang yung physical heart. Hindi, actually hindi. If you'll study deeper, ang ibig sabihin nun, inner man. Yung totoong ikaw. Okay? The central of your being, your heart, the spirit man. Okay? Kaya pag sinabi na He's the King of your heart, hindi lang yung physical heart mo eh. Actually, yung whole being mo, siya dapat ang hari. I say, amen. Tama ba? Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, dapat makita natin, siya ang ating hari. Tama ba, mga kapatid? Kaya nga sa Bible, tingnan mo, bakit ginamit sa Bible yung word na heart? Kasi dito sa atin, especially sa ating culture, alam natin ang heart, sentro kasi. Kaya madaling intindihin. Diba? Pag sinabi puso, sentro. Pero ba sa ibang culture, ang puso hindi sentro ng buhay nila eh. Sa Africa, may isang tribo doon eh. May isang missionary. Totoo ito, mga kapatid, no? Missionary siya. Nagugulat siya, walang tumatanggap sa Panginoon, Mami R. Sinasabi niya, receive the Lord, no? Sa inyong puso, sa inyong heart. Walang nakakaintindi. Ngayon, nag-stay siya, nag-research siya, nakita niya, ang sentro pala sa kanilang culture, hindi heart, stomach.
Stomach pala. Kasi in their point, dito ka kumakain, ito ang buhay mo. Sa tribo nila, binago niya yung niya. You have to receive the Lord Jesus Christ in your stomach. Naintindihan ng tribo Tumanggap sa Panginoon So ibig sabihin, yung mentality kasi, yung lengguwahe, importante. So hindi ibig sabihin pag heart, yung heart mo lang pwedeng stomach Kung yun ang center sa culture nila, naintindihan Depende nga Kaya dapat makita mo. Pero sa atin, malinaw pag sinabing puso, yun ang sentro. Tama ba? Pero it speaks of your whole being. So malinaw po. Tingnan natin yung unang verse natin. Amen po ba? Ang ganda nito Acts 17:28. Sabi niya, for in Him we live and move and have what? Our being. Sa Kanya lahat, mga kapatid. In Him. Ibig sabihin, mga kapatid, ang context ito, yung human existence natin dito sa lupa, mga kapatid, even our daily action, mga kapatid, kailangan, dependent tayo sa Panginoon. Lahat sa Kanya. Tama ba, mga kapatid? Walang maliit at malaking gawain. Lahat siya, nakadepende tayo. Tama ba? Lahat dapat siya I say amen. Diba? Minsan tatawag tayo sa Panginoon pag hindi na natin kaya Hindi, kahit kaya mo, dapat siya pa rin, nakadepende ka pa rin sa Kanya. Lahat ng aspeto ng buhay natin. Tama ba? Amen po ba, mga kapatid? So sabi niya, in Him we live and move and have our being. So napakaganda, mga kapatid, if you can see, dapat lahat tayo, kaya tinanggap natin si Kristo, yun ang maganda, mga kapatid, lahat siya na sa atin Okay? Sige, tingnan mo yung katabi mo, isa pa po. Di ba, nakaayos ngayon yan? Okay, say amen. Sa kabila, tingnan nyo. Mga kapatid, sabi ko, ang nakikita mo lang, lalagyan. Lalagyan lang yan. Kung sa lalagyan pa lang, namamangha ka na, ano pa kaya yung nasa loob niyan? Na kay Kristo yan, nakipag-isa kay Kristo. I say amen. Pwede nga, kamangha-mangha. Pwede, Diyos, di ka naman Diyos Pero ang point ko, kamangha-mangha naman talaga tayo. I say amen. Tama ba, Elijah? Ibang blooming ka ngayon, Elijah. Hindi ko alam. There's something about you. You're blessed. Okay. So, tingnan natin to. Tingnan natin, to prove, mapatid, that He's the King. Like itong tinuturo, mapatid, for this morning, establish natin yung kingship ng ating Panginoon. Sabi ko nga, si Jesus Christ, mapatid, misunderstand siya. Lahat. Even tayo, as a Christian, yung Christian community. Akala natin si Jesus Christ is the head ng isang religion, founder ng isang movement. Hindi, mga kapatid. Hari yun dumating. Hindi siya nag-start ng religion. Dala-dala niya kaharian. To point, mga kapatid, yung prophecy, mga kapatid. Okay, sa Zechariah 9:9, again, Pompiang 9. Seryoso, Mukhang nagbakasyon yung mga joker, Walang tumatawa sa joke ko ngayon, Pompiang 9. Sabi niya, shout in triumph, sabi niya, O daughter of Jerusalem, behold, your king, sabi niya, is coming to you. Sabi, He is just and endowed with salvation, humble and mounted on a donkey. Kailan to nangyari, mga kapatid? Naalala niyo? Yung fulfillment, di ba? Nung pumasok na sa Jerusalem na Mami Art, at nakasakay siya sa asno, sa donkey. Hula yun, mga kapatid Pero sinabi sa Zechariah, ang nakasakay doon, hari. I say amen. Tingnan mo, dinideclare kaagad si Jesus Christ, hari yun So we have to see, mga kapatid, ang ating Panginoon, hari ng ating buhay. Mamaya, bakit may importante yan? Ito pa, para pakita ko sa inyo. Next, bigyan natin ng biblical foundation. Ito naman sa John 18. Okay, yun, prophecy. Ngayon, dumating na siya. Tingnan mo kung parang in-acknowledge. Alam niyo na ito, mga kapatid. Nung kausap niya si Pilato, sabi ni Pilate sa kanya, therefore said to him, are you a king? Sabi niya, then, sabi ni Pilate, Jesus answered, you say rightly that I am a king. Galing mismo kay Jesus Christ yan. Tama ka, Pilato. Ako nga ay hari. Okay? Sabi niya, for this cause I was born, and for this cause I have come into the world, that I should bear witness to the truth. Sabi niya, everyone who is of the truth hears my voice. Hari yun, mga kapatid Tama ba? Kaya nga in our church, mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Kasi tinitingnan natin, mga kapatid, sa totoong perspective ang ating Panginoon. Hari siya ng mga hari. Tama ba, mga kapatid? Kaya nga kung si Lord ang hari, ganito lang, mga kapatid. Kung siya ang hari ng buhay mo, sino masusunod? Siya. Mga religious people lang naman nakikipag-discussion sa kanya Yung nagbibigay ng opinion, hindi. Pag hari mo yun, hindi ka pwede magbigay ng opinion, alam mo ba? Hari yun
Pag sinabi niya, anak, punta ka doon. Punta ka doon. Bakit? Hari yung nagsalita. I say amen. Pag sinabi niya, anak, hindi yan. Wag yung yan. Hindi siya. Tama, dami nakarelate. Diba? Anak, hindi siya. O, kung hindi siya, hindi siya. Ngayon, pag nagpilit ka, ikaw lang naman eh. Napunta tayo sa love, ano? Hari yun. Dapat makita pag may sinabi ang Panginoon, yes, Lord. Tama ba, mga kapatid? O, sige. Ito pa, mga kapatid. Tingnan mo, ha? O, yung last verse. Makita niyo, mga kapatid. Revelation na tayo. Tingnan mo, ha? Sabi niya, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Hindi niyo nakita yung pinakita ko? Past, yung present niya, hanggang future. Hari yun eh. Hindi magbabago. I say amen. Kaya nga mga kapatid, yun ang nangyayari dito sa ating sa church, mga kapatid. Binabago yung ating mindset pag tayo nakikipag-relate sa ating Panginoon. Dapat makita mo siya na hari mo yun. I say amen. Tama ba? Tama ba? So, ibig sabihin, pag ganun kasi mentality ng isang anak ng Diyos, iba siya kikilos. Hindi siya religyoso. Citizen siya ng isang kaharian. Tama ba? Yun tayo, mga kapatid. Amen ba, mga kapatid? So you have to see, mga kapatid, ang ating panganay hari natin. Okay ba? Kasi sa atin, lagi naman sinasabi, tanggapin natin siya bilang tagapagligtas, tama ba? At Panginoon ng ating buhay. Tama ba? Tama naman yun. Pero may isang dimension siya eh. Hari yun. O maya, mabakita natin. Ito pa, mga kapatid, bigyan natin. So ibig sabihin, mga kapatid, if you can see, next slide, no? Number 1, bigyan ko kayo ng principle ng isang hari. Ang hari daw, mga kapatid, is personally owns everything in his domain. Ibig sabihin, ang hari, mga kapatid, nagmamay-ari ng lahat ng bagay sa kanyang kaharian. Tama ba? O, sige, bigyan natin ng verse, mga kapatid, para malinaw. Psalms 24 verse 1, sabi niya, the earth is the Lord's, and everything in it, the world and all who live in it. Ang linaw, mga kapatid. Sino daw may-ari ng lahat ng bagay? The Lord. I say amen. Kaya ibig sabihin ng Lord, mga kapatid, owner, nagmamay-ari. Lahat daw ng bagay sa kanyang domain. Kasama yung mga naninirahan. Kasama ikaw, kasama ako. Siya nagmamay-ari sa atin. Kaya nga ang tawag sa kanyang ginawa, redemption. Redemption. Ay, ibig sabihin ng redeem. Redeem is to have you again. Siya nagmamay-ari sa atin eh. Pero nagkasala si Adan, nawala yung kanyang ownership. Umalis si Adan eh. I say amen. Tama ba? As if si Adan nagsabi, ayoko. Ha? Mag-under sa'yo. Parang ganun yung ginawa ni Adan eh. Umalis siya eh. Tama ba? Pero salamat, dumating ang ating Panginoon. Redeem. Bakit? Kinuha yung ownership. Ang Diyos na uli nagmamay-ari sa atin. Tama ba, mga kapatid? Kaya nga, tinan mo, bakit splendor robe is the Lord and gird about with strength. Ibig sabihin, tinan nyo, mga kapatid, yung kombinasyon. Automatic, pag siya ang hari, siya ang Panginoon. Yun eh, automatic eh. Kasi yung may-ari ng lahat eh. Hindi pwedeng hari mo siya, tapos hindi siya Panginoon. Hindi pwede. Automatic yun. That makita mo. Siya ang Lord mo, lahat may-ari ng lahat ng bagay. I say amen. Ang ganda ng mga kapatid. Yun yung sinasabi ko, mga kapatid. Kung lahat ng bagay nagmamay-ari ay ang hari, tapos yung hari nakaupo, kamag-anak mo eh. Actually, nakaupo ngayon sa trono, kuya natin eh. Kuya. Sino dito may kuya? Taas ang kamay. Kuya. Okay. Yung walang kuya, huwag kayong mag-alala. Nakaupo sa trono yung totoong kuya mo. Ang tawag sa kanya eh, siya yung big brother talaga natin. Sino na ng big brother? Yung konsepto nun, si Jesus Christ talaga ang konsepto nun eh. Siya yung big brother mo eh, yung bumubulong sa'yo. Anak, may task ako sa'yo. Si Lord John eh. Natatawa kayo ah. Totoo yun, siya yung big brother natin. I say amen. Tingnan mo, mga kapatid, makinig ka. Paano ka mag-aalala? Eh ang nakaupo sa trono, kuya mo, kamag-anak mo. Tingnan mo, ito yung konsepto, mga kapatid. Kung siya lahat may-ari ng lahat ng bagay, at sinabi ng Bible, ikaw at ako, co-heirs with Him. Ibig sabihin, kung anong meron yung kuya mo nakaupo sa... ulitin ko ah. Kung anong meron yung kuya natin nakaupo sa trono, yun din ang meron tayo.
Kaya inaaral natin yung pagiging hari kasi sa atin nagre-reflect ngayon yon na kay Kristo tayo. I say amen. So therefore, in the sense, sinasabi ng Bible, kung siya may-ari ng lahat ng bagay, mga kapatid, wala kang dapat ipag-alala. Wala. Wala eh. Siya may-ari ng lahat eh. Lahat pwedeng gamitin ng Diyos eh. I say amen. O sige mga kapatid, kung meron kang pinapanyalangin ngayon, financial usapan, financial, huwag mong isip-isipin. Huwag. Bakit? May provision eh. Tama ba? Ang isip-isipin mo siya. Kilalanin mo yung nakaupo sa trono. Mawawala yung pag-alala mo. Mga kapatid, sa Bible, kahit uwak, pwedeng gamitin ng Panginoon. Alam mo ba yung uwak, mga kapatid, pag pinag-aaralan mo, ano yan eh? Matakaw na ibon yan eh. Kain lang ng kain yan eh. Di ba? At ang kinakain yan, mga decay na yan, no? Yung mga uwak. Hindi kumakain ng fresh yan eh. Pero ginamit ng Diyos, mga kapatid, ito mo yung konsepto ng Panginoon. Ginamit niya yung matakaw para pagpalain yung lingkod ng Diyos. Ibig sabihin, hindi mo inaakala yon. Gagamitin ng Diyos. Pangalawa, ang dinideliver na pagkain, fresh bread. Hindi bulok eh. So, ibig sabihin, pag may pinagpapala ang Diyos, mga kapatid, lahat ng kabaliktaran, I say, amen. Masabihin mo, hindi ako yan. Ang damot niya, anong madamot? Pag yung hinipo ng Diyos, pagpapalain ka niyan, walang imposible sa Panginoon. I say amen. Palapakan niya natin ang Panginoon. He's the King, the owner of everything. O sige mga kapatid, tapatan tayo Sino may utang? Tasan ang kilay. Nahiya pa, parang yung iba, ay pang umanan yung kilay, di ba? Taas kilay na lang. O, good news mga kapatid. Sabi na makinig ka mga kapatid. Kung may utang tayo ngayon, hindi masama yan mga kapatid. Part ng buhay ang minsan may utang ka eh. Tama ba? Tama ba? Pero good news mga kapatid, tandaan mo sabi ng Panginoon. Yung kung may utang ka ngayon mga kapatid, sabi ng Diyos mga kapatid, oy, temporary lang yan. Mababayaran yan. Ika-cancel lahat ng Diyos yan. Kasi ngayon, utang natin sa kasalanan, kinancel ng Panginoon eh. Yung utang mo pa kaya kay Mars. Diba? Mars relax ka lang Mababayaran din kita. Tama ba mga kapatid? I say amen. Totoo yun mga kapatid. Kaya you have to see, kaya nga sinasabi ko, siya may-ari ng lahat Pinakita King, Lord, everything. Wala kang dapat ipag-alala. Palapakan natin ang Panginoon. Amen ba? Nakakatuwa nga ang Panginoon kung titingnan natin. Minsan ganito, ako, personal experience ko, minsan meron tayong iniisip na mangyayari. Mangyayari, linggo pa lang ngayon, mga kapatid. Pero yung Miyerkules, may konklusyon ka na. Ganun katindi yung isip natin Ang problema, ang iniisip mo, hindi naman mabuti. Yung masamang mangyayari, worst case scenario, ang tawag natin. Diba? Iniisip mo na yan, inanam mo na. Ngayon, pagdating pala ng Miyerkules, hindi nangyari yung iniisip mo. Ano nangyari? Napagod ka lang. Napagod ka lang nung linggo. Na-stress ka lang na wala ka palang dapat ika-stress. Bakit? Sagot ng Diyos yung Miyerkules. Kaya nga ang Bible, mga kapatid, lagi tayong tinuturuan, mabuhay sa present. Di ba sabi niya, daily bread. Daily bread. Noon nandun sila sa Egypt, ang binibigay na mana, buong araw lang. Nabasa niyo, mga kapatid. Di ba hindi sila pwedeng mag-store up? Sabi niya, kukuha lang kayo yung kailangan nyo pang araw kasi meron na namang kinabukasan Pinapakita ng mga kapatid yung daily grace ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin, mga kapatid, kung may kailangan ka sa Biyernes, mga kapatid, linggo pa lang ngayon, huwag mo isip-isipin. Ang gawin mo, ipagpasalamat mo sa Diyos. Lord, salamat sa Biyernes, mababayaran ko. Tama ba? Tapos relax ka na. Isip-isipin mo ang kabutihan ng Diyos. Tingnan mo, pagdating, baka Webes pa lang, nakabayad ka na Ang maganda, mga kapatid, hindi ka na-stress. Tingnan mo yung katabi mo, mga kapatid. Namnamin mo. Tingnan mo. Mukhang hindi naman nag-iisip-isip ng Biyernes yan. I say amen. Kasi marunong tayo magpasalamat sa Panginoon. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen ba? Kasi He owns everything. The Lord. The King. Hari. Grabe. Tapos kung heirs ka, tapos pababayaan ka ng Diyos, hindi ako naniniwala.
May pagpapala at pag-angat ng Diyos sa atin. Amen ba? O next pa, tingnan nyo ito, maganda to eh. Tataas ang ating faith dito. Sabi niya, ang hari daw, a king's word is law in his territory. Pag nag-aaral ka, mga kapatid, ng kingdom principle, gano'n ang hari. Pag may sinabi ang hari, mga kapatid, kaya ang hari sa isang kaharian, hindi masyado nagsasalita. Hindi. Kasi pag may dinikriyan, nagiging batas sa kanyang domain. Okay, nagiging law yun. Nai-enforce yun. Tama ba? I guess yung mga kapatid, pag nagsalita ang hari, o good news mga kapatid, alam niyo ba yung hari natin nagsalita na tungkol sa iyo, ang tungkol sa akin? At according sa kanya, mga kapatid, hindi ka buntot, ulo ka. Sinabi na ng hari kung sino ka eh. Ngayon, mga kapatid, kung mukha kang buntot ngayon, okay lang yan. Mukha ka lang buntot. Pero totoo, ulo ka. Hindi nyo ako na-gets, mga kapatid, ha? Maaring mukha lang eh. Mukha. Ibig sabihin, yung dating mo lang parang buntot. Mentality yan eh. Pero pag nag-grow ka, nakita mo na ulo ka, makita mo ulo ka talaga eh. Palapakan natin ang nagsabi na. Nagsalita na ang hari, mga kapatid. Yung word niya, final yon. Verdict niya, decree. Sabi niya pa, mga kapatid, sa Deuteronomy 28, I will fill your storehouses. Yung ating mga kaban, pupunuin daw eh. Ngayon, pag tinan mo yung kaban mo ngayon, hindi pa puno, magpasalamat ka, pupunuin daw eh. Ano ba yung storehouses natin ngayon? Bank account, GCash, PayPal, ano pa ba? Maya, GoTime, Money Pacquiao, meron siya, di ba? Money Bank ba yun? Sa kanya ba yun? Parang meron si Pacquiao ngayon eh. Ang point ko, lahat daw na meron ka nang pupunuin niya eh. Pangako niya yun, mga kapatid eh. Kaya kung matalino ka, mga kapatid, magbukas ka pa ng account. Ay, hindi niyo sana ako nag-gets. Magbukas ka pa ng account. Bakit? Pupunuin daw niya. May pupunuin niya. Robin, pupunuin niya. Amen, no? Tingnan mo si David, pupunuin niya. Jam, magbukas ka pa ng bagong account. Pupunuin niya. I say, pangako eh. Ngayon, ganito mga kapatid, kung naniniwala ka sa Diyos, mga kapatid, magbubukas ka ng account eh. Pupunuin niya eh. Alam mo paano niya gagawin yon? Through your gift. Opportunity. I say amen. Palapakan nga natin ang Panginoon. O, tinan mo mga kapatid, next slide. Tinan mo yung verse, lagyan natin ng biblical foundation. Sabi niya, how awesome is the Lord Most High, the great King over all the earth. So yan ang domain niya, yung earth. Yung earth dito, hindi lang yung physical, ito lahat ng physical realm, pati universe, sa Kanya. Kaya nga sa Greek, yung earth is cosmos. Cosmos means the universe. Physical realm. Ang Diyos ang hari. Ang maganda dito, pinadala tayo para maghari para sa Kanya. Siya naman talaga ang owner eh. Pero nilagay tayo mga anak para tayo mag-manage itong sa Kanya. Oh, I say amen. Bisa pa, nag-meditate ako ng word noon. Grabe, nakakakilig eh. Pero yung mga kapatid, ginawa kang tagapagmana. I say amen. O kapatid kung may mana ka galing sa tatay mo dito sa lupa, uy, salamat sa tatay mo sa lupa. Tama? Pero kung wala siyang iniwan, okay lang. Huwag kang magtampo. Bakit? Yung tatay mo sa langit, meron. Sabi niya, glorious inheritance, meron tayo. Siya kasi may-ari ng lahat ng bagay. Alam mo ba sa story si Queen Elizabeth, si nakakaalam. Although umuwi na si Queen Elizabeth. Si King Charles na, no? Si Tokayo ng hari. Kaya nag-ahari ngayon si King Charles dito. Si King Charles na kasi hari, di ba? Pero nung si Queen Elizabeth pang reyna, alam mo ginawa niya? Meron siyang pamangkin. Paborito niya yung pamangkin na yun eh. Nag-birthday, bro. Nag-birthday. Sobrang tuwa ni Queen Elizabeth. Alam mo ang kanyang regalo? Isang isla. Uy, JC, pamangkin. Happy birthday, tuwan-tuwa ako sa'yo. Nakita mo yung isla ng Bahamas? Medyo bumabaha lang doon. Ay, wala talagang tumatawa sa joke ko. Ang hirap dyan ang patawarin, mga kapatid. Meron naman lugar na Bahamas, di ba? Magandang lugar yan. Kunyari sabi sa'yo na yon. Uy, pwede niyang gawin ni Queen Elizabeth yon. Bakit? She owns everything. Siya yung reyna eh. Sana nag-gets niyo, mga kapatid. Ang point ko, kung ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay, kaya nga sabi niya sa Psalms chapter 2, ask of me, and I will give the nations as your inheritance.
Tanong, humingi ka na ba? I say amen. Hindi kaya hindi pa binibigay kasi hindi ka humihingi? O baka yung hiningi mo maliit dun sa I say amen. Ha? Lord, kahit 60 square meters lang, masaya na ang pamilya ko. Oo naman, masaya na. Tama ba? Pero ang nakalaan sa'yo, hindi ng 60. Hindi ng 60 naniniwala ako. Kasi we are for more. Ngayon mga kapatid, kung meron kang lupa, pinagkatiwala ng Panginoon sa'yo, magpasalamat ka dyan. Nagpapakita ng pabor at biyaya ng Diyos sa'yo. Pero I say, patikim pa lang yan. Hindi kayo naniwala. Patikim pa lang yan. Siya may-ari ng lahat. Even our church, naniniwala ako, meron tayo, binigyan tayo ng Panginoon, Lord, salamat sa 360 square meters. Tama ba? Nagpapasalamat tayo. Hindi pa nag-start yung construction eh. Tama ba? Pero nagpapasalamat na tayo. Tama ba? Amen ba? Pero alam niyo ba mga kapatid, patikim pa lang yon. Kasi naniniwala ko ang church natin bibigyan ng Diyos na sariling campsite. Ang hina, campsite. Sarili. Hindi na tayo magre-renta. Doon ang youth camp. Doon ang mga, I say amen. Girls, pwede. Kahit everyday. Week, pwede. Meron tayo doon. I say amen. For the glory of our King. Siya may-ari. Hindi nyo, dineclare ko na agad. Sagot niya yun, dineclare ko na. Bahala ka dyan, Aba. Sinabi ko na sa kanila. Anak, pwede naman sa yung 5 hectares campsite. See, palakpakan nga natin ang Panginoon. Nagsalita na siya eh. O, tingnan mo mga kapatid, tingnan mo to ha, para maniwala kayo. Psalms 130, ang ganda nito, sabi niya, for you have exalted your word above all your name. Ang implication is this, tingnan mo ha, bakit mo kailangan pagkatiwalaan ng salita ng Diyos at salita ng Hari? May sinabi siya eh. Yung salita niya daw, inangat niya above himself. Ano daw? Pag may sinabi siyang salita, inaangat niya yung sa sarili niya. Ibig sabihin, kahit siya magsasubmit sa authority ng word niya. Kaya nga si Lord hindi pwedeng magsinungaling. Kasi pag may sinabi siya, gagawin niya kasi above himself yung kanyang salita. Guys. Kaya nga pwede mo pagkatiwalaan. Alam mo mga kapatid, ganito ha. Pag sinabi ng Diyos, anak, pagpapalain kita, tas hindi kanya pinagpala, idemanda mo. Bakit nagsabi siya? Ikaw, Lord, nagsabi ka eh. Pero alam mo mga kapatid, hindi mangyayari yon. Walang pwedeng magdemanda sa Diyos. Bakit? Tapat sa kanyang salita. Palapakan natin ang Panginoon. Tapat sa kanyang pangako. Alam mo mga kapatid, the mere fact, nandito tayo ngayon. Sumasamba sa Panginoon. Tapat ang Diyos. Nung nakaraang taon lang eh, ang tindi nung pinagdaanan mo mga kapatid. Pero nandito ka ngayon. I say, ang lakas-lakas. Nung nakaraan may karamdaman ka mga kapatid. Pero nasaan ka ngayon? Ang lakas-lakas mo. 10 taon mga kapatid, bumalik ka. Tingnan mo yung buhay mo 10 taon. 2016. Uy, ang layo na mga kapatid. Ang tindi na ng ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ang tindi na eh. Pero good news mga kapatid, wala pa eh. Mas higit pa yung nakalaan. Pupunta ka pa ng 2036. Nakalaan doon ang gandang kinabukasan. Palapakan natin ang Panginoon. Grabe, no? Kaya nga kita mo, kaya pag may sinabi ang Panginoon, hindi niya pwedeng baliin eh. Ganun ka-faithful ang Diyos. Kasi nga, yung salita niya bilang hari, itinaas niya sa kanyang sarili. Ibig sabihin, kahit siya mga kapatid, will submit. Kaya pag sinabi niya, I will bless you, uy, kailangan niyang gawin. Pag sinabi niya, pagagalingin kita, uy, kailangan niyang gawin. Sinabi niya eh. Amen ba? O ito, makinig kayo isang. Alam mo ba ang isang hari, pag inaral mo, hindi siya pwedeng magsalita ng hindi niya kaya. Hindi ito sa lupa. Hindi basta magsasalita, titingnan niya muna, kaya ba nating i-provide yan? Bago niya sabihin. Tama ba? Eh yung hari natin, wala nang imposible sa kanya eh. Walang limitasyon yun eh. Kaya pwede siyang magsalita. I say amen. Palapakan nga natin ang Panginoon. Kaya nga dito mga kapatid, kaya sabi niya lahat ng being eh, everything eh.
Siya ang hari ng ating buhay. Kaya nga ang exhortation ng Diyos sa atin sa umagang ito, mga kapatid, ibigay natin sa Panginoon ang buhay natin. Pagkatiwala natin sa Kanya. Tama ba? Meron tayong naririnig, diba? Sabi ni John, more of you and less of me. Sabi ni John, oy, ang ganda na nun eh. Ang ganda na nun eh. Lord, more of you, less of me. Ang ganda eh. Pero ano ba, if you can see si Paul, different si Paul. Hindi more of you. None of me. Sabi ni Paul. All of you. Iba pag nasa biyaya ka, mga kapatid, wala na, sa Kanya na lahat. Sabi niya, I am crucified with Christ. Therefore, I no longer live. Wala na. Tinan mo yung katabi yung mga kapatid. Wala na yung dating yan. Wala na. Wala na. Wala na. Hindi na ikaw nabubuhay, mga kapatid. Maniwala ka sa akin. Ang buhay na binubuhay mo ngayon ay buhay ni Kristo. Ulitin ko nga, ang buhay na binubuhay mo ngayon ay buhay ni Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag mo na hanapin yung dating ikaw. Wala na. Lahat bago na. Bagong nilalang. I say amen. Tingnan mo, may tag price ka pa. I say, wala talaga. Uy, mga kapatid, ano ba? Puyat ba tayo? I say amen. May tag price ka ba? New creation, di ba? Talagang pinus ko pa yung joke ko, mga kapatid, may pagganun pa ako, di ba? Bagong nilalang eh. Sa totoo lang, mga kapatid, kung may classmate ka, hindi pa kayo nagkikita, 10 years na, hindi kayo nagkikita. Alam mo pa, nagkita kayo uli, baka hindi ka pansinin. Maniwala, hindi ka papansinin. Bakit? Hindi ka nakilala. Baka mapakanta pa yon. Iba ka na pala ngayon. Diba? May kantang ganun, di ba? Ay, Kinjen, hindi nyo alam. May kantang ganun, di ba? Iba ka na pala ngayon, di ba? Nagbago ay, say amen. Bakit? May Kristo na eh. Ako, ito personal ko itong observation. I'll say this. Alam nyo ba, nung una kong na-meet, nakakilala si JC, si CJ, tsaka si JM, ibang-iba ng aura ngayon. Sa totoo lang. Sa totoo lang, bro. Ha? Good. Iba ng aura nyo, mga kapatid. Totoo lang. Ano si JM? Iba na eh. Siyempre pa, no? Sabihin ko ba? Hindi, totoo, nag-iba. Kasi bakit? May Kristo, nakilala ang Diyos kung sino sila eh. Yun din ang katabi mo, ibang-iba na, mga kapatid. Kasi ang mahalaga, mga kapatid, yung na-discover mo kung sino ka sa Panginoon. At lumalabas yun eh. Yung mata nagniningning eh. Bakit? Nakikilala mo kung sino ka eh. Anak ng kataas-taasang hari, yun ka. O, wala akong pakialam kung anong sabihin ng ibang tao. Opinion lang yan. Pero sinasabi ng Diyos, anak ka niya. I say amen. At dahil anak ka niya, alam mo ba mga kapatid, sabi niya, meron kang imahe, meron kang spirito niya, tas you can function like your daddy God. Ang lupit eh. Ang lupit. Kaya ako naniniwala, mga kapatid, wala temporary, magpapasalamat ka pa rin. Ibig sabihin, may higit na parating. May higit na parating. Kaya nga hindi, mawawala yung pagrereklamo eh. Ayoko na sa masikip. Ayoko sa mainit. Maricel Soriano pala yun. Wala talaga dito. Dito, Maricel Soriano. Kilala natin lahat, di ba? Maricel Soriano yung mga kapatid. Ayaw masikip, di ba? Ayaw na mainit. O mga kapatid, kung masikip ngayon at mainit, magpasalamat ka. Bakit? Temporary. Magbabago. May mas nakalaan na mas maluwag, mas maginhawa. Bakit? Mabuti ang tatay mo sa langit. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Sabi ko nga minsan nagtatanong nga sa akin minsan, si Ninong Medi pala yun. Ninong, naalala mo dati, no? Sabi niya sa akin, Pastor, bilib na bilib ka talaga kay Lord, no? Sinabi niya sa akin eh. Sabi ko, naman. Wala naman ng ibang bibiliban pa, di ba? Ibig sabihin kasi pag may sinabi siya, sinasabi ko eh. Sinabi, hindi ko naman salita. Buti ko sana kung salita ko yun, hindi akong bahay. Hindi, salita niya eh. He will perform His word. Ang trabaho mo dito, sabihin sa lupa para gawin niya. Say amen. Kaya say mga kapatid, ganun din ikaw dito sa lupa. Yung salita mo, napaka makapangyarihan. I say amen. Kaya we have to align our words to His words.
Pag sinabing niyang ulo ka, lagi mo sabihin, Lord, thank you. Pag sinabing ulo, impluensya, always ahead. Kung negosyante ka, you declare, yung negosyo ko, ulo. I say amen. Nakikita ko na maraming branches. Totoo, wala pa naman eh. Pero nakikita mo eh. Mangyayari. Amen? Yung ramen, ni Jazz. Si Jazz, meron silang ramen na business. Pwede kayo magpa-deliver. Nag-deliver pa ba kayo? O, yun. Ramen, ano pangalan ng business nyo, Jazz? Ramen? Mitsu Ramen. Meron silang sa Kainta. Yun. So nakikita ko, bibless kayo. Sobra. Negosyante. Lagi mo i-declare. Iba yung sabaw ng ramen namin, Lord. May anointing. Bakit hindi mo pwede sabihin? Lahat ng humigop, hindi alam, gumagaling. May salita eh. I say amen. Use your advantage, mga kapatid, to your... I say amen. Sabihin mo, iba itong Lord. Actually, minsan hinihintay lang naman ng Diyos mainis ka sa sitwasyon mo. Totoo lang. Hinihintay lang naman ng Diyos mainis ka dyan eh. Kasi kung hindi ka naiinis, di ka alis eh. Kasi komportable ka eh. Ngayon, pag hindi ka na komportable, ayoko na dito. Buti naman sinabi mo, anak, ayoko rin dyan ka eh. Hinihintay ko lang sabihin mo, alis ka na dyan. I say amen. Tama ba? Tama ba? Ganun kasi ang Diyos, mga kapatid. Kunyari, mayroon ka magandang sitwasyon, na-enjoy mo yan. Pero time will come, aalisin ng Diyos yung kagalakan dyan eh. Pati kapayapaan. Parang sinasabi niya, hindi ka na dyan, anak. Mas may higit akong nakalaan. Ganun talaga lagi ang Diyos. Masaya ka naman dati sa Kanya. Alam mo, kinutulog sa Kanya, di ba? Uy, bakit ka naman ganyan yun? Iba yung ngiti sa akin ni Elijah. Hindi, masaya ka naman eh, di ba? Huwag nangan sa Kanya. Iba yung nangan natin, sample ko. Oh, ibig sabihin, mga kapatid, we have to see the power of our words. Ganun ang hari natin. Mga kapatid, kaya nga you read your Bible, mga kapatid, para to see yung promises ng Diyos sa iyo. Nandyan lahat eh. I say amen. Sabi niya sa Amos, nabasa sa Amos, darating daw ang panahon, yung blessing mo, hindi mo na mabilang. Mahina ah. Yung blessing mo daw, hindi mo na mabilang. Bakit? Nag-overflow na eh. May moment talaga lahat sa anak ng Diyos yun. Ang good news, mga kapatid, ang purpose ng pag hindi mo na mabilang, kailangan mo ng bitawan. Kasi may mga nakalaan yun kung saan ilalagay ng Diyos. Magpi-finance ka ng batang para mag-aral. I say amen. Magpi-finance ka ng mga batang may sakit. Kaya ka umaapaw. I say amen. Gagawa ka ng pabahay. Oh, I say amen. Royal housing. May-ari, Jesus Christ, the King of Grace Church. Walang nag-amen. I say amen. Ha? Murang pabahay. Pero ang lupit ng design. Wala pa rin nag-amen. Nananaginip ako, mga kapatid. Nananaginip ako ngayon. Bakit? Bakit hindi pwede? Ang puso natin tumulong. At unang makikinabang, mga kapatiran. Lahat ng walang bahay, may bahay na. O, tingnan mo, lakas bigla. Di ba? I say, may palapakan natin ang Panginoon. Glory to God. Oh, sige. Tuloy natin, mga kapatid. Okay. May isa pang version, mga kapatid. If you can see. Oh. Para tingnan nyo, mga kapatid, basahin natin yan, ha.